tatlo ang final namin case, ha? Punta na tayo dito sa ating next topic. Patungkol dyan kay General Torre. Frantic Blanza. Kate Nayu. Hi to all. Ayan. Jai, gandang gabi from Marilao, Bulacan. Hoy, nako shoutout sa mga taga Marilao, sa mga taga Tabing Ilog, sa mga taga Lambakin. Celia Marcos Forever. Bing Santos, ayan, from Hong Kong. Ay, shoutout sa mga OFW sa Hong Kong. Ayan, magandang gabi po. Nainenita, matalino lang ang pwedeng mag-comment dito. Pagsabaw utak, layas. Ayan. Rolly Pautan from Caloocan. Shoutout sa mga taga Caloocan. Ako, Trillanes na yan sa 2025 election. Yan. Patrick Lopez. Snappy salute to General Torre. Nako, talagang ibang klase ang ating General Torre, no? Ito talaga ay for the rule of law lang talaga to. Walang personalan, trabaho lang. Rosalinda Bigo, si President BBM lang talaga kami. God bless po to us. Ayan, salamat po. So, ito po yung balita ng ABS-CBN patungkol po dito sa kay General Torre na nagdemanda kay Digong. Ito na, panoorin natin. Sa totoo, tatlo ang final namin case, ha? I also submitted for DC-20 the case of Rodrigo Roa Duterte. Okay. Sa kanyang mga statements doon sa last rally. So, we already submitted it for unlawful utterances at saka incentive sedition. So, nandun na rin sa docket ngayon at 4-case build-up na rin yung reklamo natin kay former President Duterte. Nako, the most hated man of the DD list. Sa totoo, tatlo ang final namin case, ha? Most hated man to ng DD list. Palakpakan natin si General Torre. Ang galing. Galing ni General Torre, no? Talagang talagang magagalit ang mga DDFs dito kay General Torre kasi sinampahan nila ng demanda si Digong. Bobo kasi si Digong eh. Alam niyo sa totoo lang, dapat si Digong hindi na pinagsasalita sa mic. Dapat ito, pinagre-record na lang ng mga video katulad ni Kibulok. Ganun na lang. Kasi po, si Digong, kapag nakahawak ng mic, para tong may machine gun. Hindi na nag-iisip ng tama. At 4-case build-up na rin yung reklamo natin kay former President Duterte. Statement po that he made. Gusto niya patayin ng 15 senador na gusto niyang bombahin. So, ayan, nakafile na sa DC-20, 4-case build-up na ang kaso na yan. Ang sabi po, kahit si Secretary Revilla kanina, medyo iba na naman daw talaga yung language ni former President Duterte. Alam niyo, bagong Pilipinas na eh. Hindi na pwede yung ganong mga statements na kinaumagahan, joke on nila na lang. Kaya nakakagulong, ang gulo-gulo lang ng pinagdaanan ng bansa natin in the past 6 years. Hanggang ngayon ba naman, dadalhin natin ang gulo na yan. Na puro patay-patay na lang at pagkatapos. Naku, yari ito si General Torre. General Torre, pakurot-kurot lang. Nireal talk mo naman ng mga DDFs. Naku, magagalit lalo na yung mga vlogger. Gagawin ka na naman demonyo sa mga picture nila. I-edit na naman yung mga litrato mo, gagawin kang demonyo. If they will be taken on their word, bigla na lang sasabihin na joke only. Or yung latest naman na palusot, he is only expressing a legal opinion. Hindi na po pwede yun. That's already too much. Sir, tutuloy po ba ito? May nag-file ng complaint sa inyo na ibang tao? I am filing this as a citizen. And you know, I'm a policeman. It's part of the PNP to make sure that we protect the citizenry from criminal activities like this. Maliit lang tingnan yan, pero it is being uttered. Naku, yari ka talaga, General Torre. Si General Torre lang pala nagdemanda talaga. Hindi PNP. Siya ang nagdemanda talaga. Mariosep, naku, General Torre. Humanda ka sa pagbabash ng mga demonyo. By a former president, hindi malayo na gayahin or he will be taken he will be taken seriously by his
blind supporters. Kasi nangyari na yan, di ba? Sabi niya, pagpapatay ng mga, di ba? Pagpapatay ng mga adik, nangyari na. Maraming nagpatayan na hindi na natin maintindihan kung saan nanggaling at sinasabi nila, mga vigilante nila ang mga palusot. But the fact remains na maraming namatay dahil he encouraged it during his term. Sir, clarify ko lang. Ano po yung mangyayari yung susunod after the case build-up? We'll be filing it for, pag natapos ang case build-up, it will be filed for preliminary investigation, and formally, he will be given a copy of the complaint na inakyat so that he can have his counter affidavit on the case. Sir, clarify ko lang, you are filing as your person, not as CIDG? I am filing it as both as CIDG chief and as a Filipino, as a policeman. Ayun ang talaga, totoo yan, di ba? Yan ang matapang na PNP. Di ba? Hindi nagpapatinag sa mga basher. Di ba? Yan ang totoo niyan. Best action man, General Torre, bagong Pilipinas. Yun nga po. Tuwan-tuwa si Ate Jemelita Opus. Nay, Brenda Barton, okay naman po ako. Okay na okay po. Ayan. Salamat po sa inyong mga like. Sana makapag-like pa po yung ating mga tropa pips dyan, na mga bagong dating. Because anybody can file that. Yeah. So, hindi ko naman hihintayin kung sino pa. Para anong nandito tayo sa PNP at nag-CIDG ship pa tayo, kung hindi natin pangunahan na ibang mga kababayan natin na tahimik lang sa sidelines, pero talagang galit din naman, hindi naman accepted sa lahat ng tao ang kanyang ginawa eh. Kung ako pala pupunta ako ng police station, pwede ko ring i-demanda si Digo bilang citizen, di ba? Pwede pala, no? Paano kaya lahat tayo demanda natin si Digo? Kasi malinaw naman yung ebidensya, di ba? On national TV, live niyang sinabi na ipapagurgur ang 15 senador, di ba po? Usok na naman ilong ng mga DDEBs. Ayan. Kuya Wisely, parang matagal na kitang subscriber. Next chief PNP, General Torre. Sana nga, no? Galing to eh. Magaling si General Torre. Sir, ano po ba? Kinonsult niyo yung higher officers sa PNP before making this move? Well, I told my bosses that I'm filing the case. And, meron naman tayong latitude para mag-decide on our own on this level. So, ginawa ko ang decision na ito. Sir, na-coordinate din ba ito kayo sa Federations Escudero? Kasi so far wala pa sa kanilang mga senador ang ilalabas ng cause of concern regarding sa statement ng dating Pangulo. As of the moment, kasi talagang I did this as a patriotic Filipino na nandito tayo eh. Premier tayo ng law enforcement at kami ang nandito na dapat nagpapatubad ng batas. At kitang-kita sa harap namin, sa harap nating lahat, na ang batas ay nilalapastangan. So, we deem it necessary to file the case. Under the guidance of the Chief PNP. Would you suggest, sir, na yung mga senators who filed a complaint themselves, kasi sila rin naman yung directly will be endangered because of this? Depende na sa kanilang appreciation ang situation. Nasa kanila na yun, kung gusto nilang mag-file, they are most welcome to come to our office and file the complaint. They can contact us. We can send investigators to get their statements and we can file the case. Wala po bang political pressure ito given that the Vice President is in a similar situation with the filing of the NBI na cases din? Alam nyo, hindi ito, this is beyond politics eh. This is beyond politics. Huwag nyo isipin na ito ay politika at ako'y ginagawa to para kilingan ang politika. Wala kaming politika dyan. Ang nakalagay dun sa statement ay maliwanag na enumeration ng mga violation of laws na nakasulat sa ating mga batas. Hindi po pwedeng lapastanganin lang yun ng ganun-ganun na lang. Lalo na ng isang tao na palaging nasa limelight at palaging nagbibigay ng kung ano-anong mga assurances na at the end of the day, pag nangyari nga, ay bigla na lang iiwanan ang kanyang mga pinangakuan. Sir, for grave threats din po ba ang recommend? Sa ngayon, ang sa amin is unlawful utterances. Nasa case build-up ngayon yan, kung gustong dagdagan ng DOJ ang kanilang mga nakikitang mga kaso. May walang sedition, sir. Unlawful utterance. Meron kaming, may pinafinal ako, inciting to sedition. That's inciting to sedition naman talaga ang kanyang ginawa eh. So, inciting to sedition at unlawful utterances Yes. po. So, pwedeng makakita kaya, sir, ng papel na posible ba? Iniligay namin muna sa docket at I'll give you the update pag nabigyan ako ng copy. Yes, sir.
sa totoo lang, tatlo final namin case, ha? Ayun, di ba? So, naku, manggigigil ang mga DDFs dito kay General Torre. Pero alam nyo, galing to si General Torre kasi ano to, hindi to nagpapa-apekto sa mga bashing, di ba? Si Bato de la Rosa nga, hindi nga natinag to eh. Di ba? Pinapatigil nga ni Bato ang paghahanap kay Kibulok doon sa KOJC compound sa Davao eh. Hindi tumigil to. Di what more pa mga DDFs. Kudos to General Torre, brave man in uniform. Palakpakan natin. Di ba? Palakpakan natin si General Torre. Ang galing. Tama, ang galing. Sa totoo lang, tatlo final. Salamat General Torre sa sa matindi mong pagtatrabaho para sa batas, 'di ba? 'Yun lang naman 'yun ang kanyang sinabi, 'di ba? Lahat ay para sa batas. May nilabag na batas, may nakita siyang mali, 'di ba? Kaysa hintayin pa niya ang ibang tao na magsapat ng demanda, kanyang obligasyon sa mga Pilipino bilang isang CIDG chief na pangunahan na ang aksyon. 'Di ba? So tama 'yun. Ayos lang 'yun. Yan ang magandang example ng isang huwaran at magaling na pulis. Ito talaga yung para sa bayan si General Torre. Sa totoo lang, kung ito magiging senador si General Torre, kung ito ay kakandidato, kung maisipan niya na kumandidato, pasukin ng pagiging politiko sa mga darating na panahon, hindi ako magdadalawang isip na suportahan to. Napakagaling. Kaya busit na busit dito si Kibulok, ang mga kulto ni Kibulok. Kasi nga po, magaling. Hindi nila to kaya. Hindi nila kaya ang prinsipyo at paninindigan nito, hindi mababali. Diba? Ayan. Telma Petroshka, hello po. Jay Chongson, hello po. Ayan, good job, General Torre, sabi ni Nay Nenita. Zenaida Canellos, oh, you're always saying, save the queen, damag na nakaw. Nay Helen Makatsyag, ayan, salamat po sa pag-like. Kay Redentor Ovejas, believe talaga ako kay General Torre, mahusay maglatag ng batas, walang sinasanto pag mali. Mali, from Las Piñas. Zenaida Canellos, kunwari lang yan, digong nyo, masama ang balak nyan. Family Duterte, so traitor. Remember mga kababayan. Ito po yan. Okay, 12 team, PBBM, vote ako straight from the heart pa naman. Tapos ganyan pa sabi ni Digo. Okay, Ate Sel, okay, Wisely Mateo. Okay, General Torre, pinalakpakan. Kuya John Castro, magpapatawag ng press con si Attorney Tapasio niyan. Joke ni Duterte. Flora Malapote, good job General Torre. Yun nga po, good job sa ating CIDG chief. Okay, Kia ng Hong Kong, shoutout po Ate Sel. Walang sinabi si Bato kay General Torre. Si Bato, pulis at senador lang kay Huklubang Duterte. Eto, si General Torre, ang pinagsisilbihan nito ang taong bayan. Si Bato de la Rosa, ang pinagsisilbihan nun ang taong DDF at si Digong. Walang ibang pinagsisilbihan yon kundi ang mga DDF. Si Sara Duterte, si Kibulok, parang si Robin Padilla. Ang kanyang loyalty ay kay Kibulok at kay Digong, hindi sa taong bayan. Diba? Tapos papasok pa sa politika si Philip Salvador na kumag, si Jimmy Bondok na tukmol. Diba? Ate Flora, I see you here in Hong Kong, Sir Mac. Ay, naku, totoo po ba? Naku, hindi ko po matandaan, pero salamat kung nagkita po tayo. Magandang gabi, Alyansa ng Bagong Pilipinas. Idol Mac, bagay sa akin ang cap at t-shirt mo. Huwag kang mag-alala, hindi ka mawawalan. Ako bahala sa'yo, Jai. Kanina may nanghihingi na nga dyan ng sombrero wala pala dito yung iba ko sombrero. May nanghihingi dyan kanina na sombrero huwag kayong mag-alala, hindi kayo mawawalan. Basta sinabi ko, sigurado yan, hindi kayo mawawalan. Okay, Wisely.
PDP China, mga Duterte lang, Sir B. Kunwari magsilbi sila para mabudol tayo. Kaya nga po, di ba, sa darating po na eleksyon, iboto ninyo ang tingin ninyo na hindi magiging sakit ng ulo ng ating Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Pati China pinagsisilbihan ni Bato. Lalo na si Rodante Marcoleta. Tukmol na tukmol. Tapos mga pikon dahil sa suka, tatakbo pa sa politika. Actually, yung sinabi nga ni PBBM, binlag ko dyan, yung patungkol po sa, yung may binlag ako dyan yung patungkol po sa, sa sinabi ni PBBM na yung mga kandidato ng alyansa ng Bagong Pilipinas ay hindi po parang mga mag-OJT kapag nanalo. Sana mapanood nyo po yan Ito po yung aking vlog dyan. Yan po, ayan. Binaba ko po yung link. Yan po yung aking vlog patungkol dyan. Ako, panoorin ninyo kung gaano po bagay na bagay, swak na swak sa sinabi ni PBBM etong si Robin Padilla bilang OJT ng Senado. Hindi mawawala, di rin magkakaroon. Uy, ano ka ba naman? Alyansa ng Bagong Pilipinas, Wag ganun. Wag mo kong ilaglag. Sus Mariosep, tama ka sir. Ang pinagsisilbihan ng Team China ay ang mga DDS Duterte Company. Tama po. Jun Castro, Team Sukaswak sa Ilog, Pasig, Kangkungan, mga yan. Diba? 12 vote ko para sure ball, walang papasok na PDP, China, suka. Ako, wisely, meron akong ilang mga tao sa alyansa na hindi ko po iboboto. Kumbaga, meron kasing ibang mga kandidato ngayon, yung iba independent, yung iba naman ay kumakandidato na hindi mga ganong kilala, pero para sa akin, tamang-tama sila, akmang-akma sila sa pagiging senador at hindi magiging OJT ng Senado. Okay, Ate si Salvador, big salute to General Torre. Long life po. Oo, nako. Eto si General Torre, pag ito kumandidatong senador at nanalo, hindi to magiging OJT. Hindi na nito kailangang mag-aral, hindi na nito kailangan ng journal. Kayang-kaya nitong makipagdebate sa ating mga malulupet at matitindit magagaling na mga senador sa Senado. Hindi katulad ni Robin Padilla, Boy Bigote, Boy Mukbang. Dumayo lang ng hearing para lumamon. Diba? I move, Robin. Kuya Wisely, Ate Sel, Jun Castro, malinis na ang Pasig ngayon. Sa Inidoro na lang sila i-flash. Kuya Randy Corosfello po, Jude Sales, Idol Mac Tanay, ingat ka palagi. God bless you, Idol. Ang ganda naman ang sombrero at damit. Idol, baka pwedeng pahingi. Huwag kang mag-alala, Jude Sales. Pangatlo ka na sa aking sinasabihan ngayon. Pangatlo ka na sa sasabihan ko. Hinding-hindi ka mawawalan. Akong bahala sa inyo. Lahat ng umihingi ng sombrero ko, hindi kayo mawawalan. Roberto Cabe, Boto, Abalos, Gamboa, Binay, Tulfo, Kiko, Lacson, Soto. Okay lang sir, kasi kalayaan nyo pong pumili po. Oo naman, di ba? Lahat tayo may karapatang kung sino ang gusto nating maging senador. Kay Linyang, ambisyosa, mga dutae, salot ng lipunan. Mga DDF, saka si dutae, nagsama, flash sa Inidoro. Boy Sile. Si Boy Sile. Ay, nako. So, ako po hindi na po magtatagal dito sa aking live na ito. Salamat po sa inyong pagsama. Mamaya ulit, magla-live po ulit ako. Mamaya ulit mga bandang 10, 11, 12, magla-live ulit ako. At tignan natin kung ano ang topic natin mamaya. Meron ako mga gusto pang i-topic, pero mamaya na lang po. Panoorin nyo na lang. Manood po sana ulit kayo mamaya pong late night live natin. Salamat po, salamat po. Ayan, naku, naininita umali. Actually, itong sombrero ko na to, ni-restore ko. Kasi ito ay naipit nung umuwi kami galing Malaysia ng asawa ko.
naipit sa bagahe. Ngayon, nakabili ko sa Lazada ng hulmahan, saka ng steamer, ni-restore ko, kaya po ganyan siya kaganda. Pero nung dati, hindi ko to sinusuot. Actually, luma na to. Mga 4 years or 3 years na tong sombrero ko na to, hindi ko nasusuot kasi ano siya, yung yung naipit, nagkalukot-lukot, ngayon na-restore ko. Mamaya, masusuot ko ulit yung isa kong sombrero pa na na-restore. So maraming salamat po sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Naninita Umali, salamat po. Sana magkita tayo soon ng personal. Baka mauwi ako ng Bulacan. Okay. At Kuya Randy Gorospe, salamat. Ate Sel Ordonez. Okay, Siya Mac, panoorin ko muna yung nilatag mo. Salamat po. Ito po yung aking vlog patungkol kay Boy Sile. Na konting kurot na ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos kay Boy Sile. OJT ng Senado. Richard Ruanto, ayan, God bless po sa inyong lahat. So yun po, maraming salamat, ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, huwag kayong maniniwala sa fake news, huwag kayong maniniwala sa misinformation. Bukas live tayo sa mga fake news peddler. Hearing na naman sa Kongreso. Di ba ang Kongreso nagtatrabaho kahit naka-recess sila? Kahit na bakasyon din nila, nagtatrabaho sila. Kahit na mag-eleksyon, nagtatrabaho sila. Bakit ang Senado hindi po kayang i-hearing ang impeachment trial ni Sara Duterte kahit nakareses sila? Ayaw bang maantala ang kanilang bakasyon? Diba? So, baka mamaya yan ang topic natin. So, maraming salamat po sa inyo. Shoutout kay Sir Mike Abe. Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV. Ayan. Support nyo po ang ating Tropa Pips, Sir Mike Abe. Ayan. Thank you po, Mori. Ayan, salamat. Okay, Team Papaya, nakuditan lang. Konti ni PBBM, iyakan sila. Team Papaya. Nay Brenda Barton, salamat po. Kuya Randy Gorospe, babay po sa inyo huwag kayo maniniwala sa mga fake news, lalo sa mga fake news peddler. Nako. Mga duwag pagdating sa Kongreso. Pag pinatawag na ng TRICOM, mga duwag. Kapag pinatawag ni Kibulok para gumawa ng fake news, pumupunta. Ayan. So, ayun po. Thank you po sa inyo. Bye-bye. Ingat po kayong lahat. Salamat po sa inyong pagsama sa akin. Sana po mamaya ulit.